Ilang oras na lang ay haharap na sa unang pagkakataon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Ano nga ba ang inaasahang mangyayari? Narito ang agenda report ni Hannah T. Mamayang alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas, haharap ang dating Pangulong Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa Hague, Netherlands. Ayon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, ito ang unang hakbang sa legal na prosesong dadaanan ni Duterte. Pagtabla rin ito ng ICC sa mga spekulasyong wala raw siya sa kustodiya nito. Nangamba kasi si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Hindi raw nila alam kung nasa ng dating Pangulo matapos i-turn over sa mga otoridad doon. Sagot ng ICC, nasa loob na raw ng detention center si Duterte matapos dumaan sa medical checks. Standard practice daw ito para sa mga suspect na hawak nila. Una nang hiniling ni Duterte na maging isa sa legal counsel niya si Medialdea. Sa initial appearance ni Duterte sa Pre-Trial Chamber 1, kailangang i-verify ang kanyang identity. Aalamin din kung nauunawaan niya ang charges laban sa kanya. Ipapaunawa rin ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute o Treaty ng ICC at tatalakayin pati ang wikang gagamitin sa korte. Pero hindi pa ito ang simula ng paglilitis. Kasunod ng kanyang unang pagdalo ang Confirmation of Charges hearing. Dito malalaman kung may sapat na ebidensyang ipepresenta ang prosecution para umusad ang kaso. Kung kumpirmado ang charges, saka magsasagawa ng trial. Sabi ng National Union of People's Lawyers, may karapatan si Duterte na humiling ng interim release habang dinidinig ang kanyang kaso. Pero hindi raw siya dapat payagan dahil kumpleto naman daw ang ICC facilities at malaki ang tsansang maapektuhan nito ang investigasyon. Flight risk daw si Duterte at kandidato bilang alkalde ng Davao City. Pwede niyang takutin ang mga testigo kaya tutol sila sa anumang hiling ni Duterte para makalaya. Ang bunsong anak naman ni Duterte na si Kitty, nag-post muli sa IG story at nanawagan sa taong bayan. Sana raw manindigan sila para sa soberanya ng bansa at magsindi ng kandila habang humaharap ang kanyang ama sa ICC. Sumunod sa Hague si Congressman Paulo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Sal Panelo, binubuo na ng bise ang defense team ng kanyang ama. That's precisely why BP Sara went there to look for lawyers that will compose the legal team for the former president. Kaya mas kailangan kami dito. Ako I trust yung mga abogado noon. Yun ang mga hinahawakan nila. Pwedeng mapanood ang court appearance ni Duterte sa opisyal na website ng ICC. Bagamat may 30-minute delay ito sa streaming. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.